Corner. Corner lot. Style ng architecture sa Art Deco, parang mga geometric shapes ng mga terrace na gano'n. Tapos tinanong yung entrance mo. Ang dami ka doon. Layers of basket art. Prominent ano. Hindi po ako architecture talaga kasi kasama. Pero umikat po sa umatras. Pasok po tayo dito. Dito sa plaza tayo. Our fourth plaza. Just imagine, our fourth. As long as some range you could still hear me, it's all good. Okay lang na upo po. So, nandito na tayo sa pang-apat na plaza. No? Ito po yung route na aming pagtapos. Of course, marami pang pwedeng improve. Nakikita ko po yung nakikita ninyo. Pero okay na, at least the point here is an open space study. Has potential. And then again, it's also a colonial plaza. Colonial Plaza na being top of the Spanish colonial period. Nakapangalan ito sa isang tao. So, ang pangalan niya ngayon ay Plaza Morga. Lord of the Plaza Morga. Okay? So, explain ni Sar ang kwento ng ating Plaza Morga at this point. So, siya yung magkakwento ito sa mga plaza. Yes, So, pangalan natin ito, pang-apat na natin sa plaza. Pero hindi naman yung tayo sa pupuntahan. Kita. There's a person named Makawasa. Tapos, ang nangyari, so lumabag yung ship na yon by the 1990s, na-excavate, so na-discover yung shipwreck na yon. And then later on, yung mga mali-discover doon na mga Chinese porcelain, personal jewelry, and other mga significant na accessories or mga parang pwedeng ipang trade, mali-discover doon sa shipwreck na yon. And then later on, i-display siya sa National Museum of Anthropology.
So sa National Museum of Anthropology, merong permanent Moriones Street. Ay. Area ko to na. Sige. Let's wait for the others natin sa pista. Iba tayo. Ito yung last but not the least, and the largest plaza here. Around. Siyempre, busy ang lugar kasi nga napapaligiran tayo ng mga sasakyan. So, come closer na lang if you want to hear more about the stories. Okay, learning pa naman. Marami naman ang tutunan. Welcome to Plaza Moriones. Okay, so at this point, ang magkakwento naman si Sar. So again, yung tungkol sa mga plaza. So, take it away. Ayan. Ito pa rin photo. Ayan, may photo tayo sa Ito siya dati. Ganda nagdulo. napakaganda niya ng CR Park. Kaya ano siya, parang distinct siya no, from the other parks na may makahan natin. Ayan pa. Unfortunately, ito yung last park na pupuntahan muna natin in this tour. Pero yung mag-enjoy naman tayo no, with the stories na meron din dito. So, first off, no, pinangalan itong plaza na to, tinatawag ang tawag sa kanya Plaza Moriones. Pinangalan siya kay Domingo Moriones y Moralia. So, Spanish governor din siya, no? Governor General din siya dito sa Philippines. Nag-serve siya from 1877 to 1881. So, medyo nag-time jump tayo, nag-time skip tayo. From the 1600s ni Morga, nasa ano na tayo ngayon, 1800s na tayo ngayon. Ay! Thank you po sa pagbukas ng fountain. Also for special. Ayan. So, nakita na natin kung gaano ko special ang plaza na to. Continuing to the story, so yun nga, pinangalan siya sa isang Governor General doon named Domingo Moriones y Moralia. Ano yung significance naman nito ni Governor General Moriones? During his time as a Governor General, siya rin actually yung nag-construct ng Manila's sewerage system under the name Carriedo Waterworks System. Kaya may patubig tayo, na joke Kaya lang. may patubigin tayo doon sa likod natin. Yun. Familiar yung word na Carriedo? Yes, di ba? Carriedo Station. Carriedo Station and the famous Carriedo Fountain na nasa Quiapo area, di ba? Yung Carriedo Fountain na yun, yun nga, historically speaking, parang price na siya. Na ito. Let's continue our journey naman. I mean, learning. May questions po ba so far? I would like to point out, di ba merong circular fountain dyan? Nakita niyo merong platform doon. Ayun o. Ito yung itsura niya, pero pag hindi na tayo lumapit doon, ito yung itsura niya. Sa likod. May marker siya. Memorare. About a point doon bago tayo sa pulpit ng mga Espanyol. Kung nire-rate natin ito, yung mga kakikibakan natin, tulad na palungan yung yun. So, punta tayo doon sa may monumento on that side. Yeah. Gusto na, mag-bulong sa view.
straight dito sa Tondo. It's all the way there. Parang yung area na yun, connected means they will be considered as Bangkosay. Although wala nang Bangkosay na lugar, ang alam lang, pag nakita yung mga tingin ko sa mga jeepney route dito, nakalagay pa rin may Victoria, Bangkosay. Pero kung sinabi mo sa Bangkosay, alam lang ng mga taga-Bangkosay yun. Pero wala. Ano ba ng Velasquez Street o Corona Street? Yun ang pinasabi nga nila. Bangkosay. Pero dati, ang Bangkosay was a body of water. It's actually a channel. So dati, yun nangyari sa labanan sa pagitan ng mga Pilipino, mga local, at ng mga Kastila. Kasi one time, again, ang kwento dito, if you know the story of Radyo Sulaiman, nakapag-alyansa na siya sa mga Kastila. Tapos, yung ibang mga locals from up north all the way to Pampanga, may isang general o isang leader doon na kapataang leader siya, wala siyang pangalan. Pero na nakikipag-alyansa ng mga kabatayan niya sa mga Kastila, nag-trigger siya. Pero si Kuya Mo, sabi niya, dito yan. Ito pa rin sa kwento ng mga tayunan. Ang ginawa niya, so ito, nangyari yung battle ng Pasay sa ganitong paraan. Kamang ng Pampanga, which is Makabono, Pampanga, familiar, however, Makabono, Pampanga, yung siling mga tinatawag na Karaturo warships, hanggang 600 of them, bumabasa rin yung tatlo. Yung Pampanga all the way down. Tapos yung Pampanga, again, sabi niya, magtawag tayo ng mga friends sa mga kapitbahay natin. Nagtawag siya sa Hagono, sa Bulacan. Hindi na natin tayo, hindi tayo dito. Sa Bangkosay, nakapaglaban tayo sa mga Kastila. So, ginawa ko yan with naging 30 plus na mga Karapera. Bumabasa rin dito, 600 sila lahat. Nakapaglaban sila sa mga Kastila. Ano nila yung mga Kastila? Mas Kastila, 400 mga Kastila lang. Pero dahil mas sumiro yung kanilang mga equipments na paano nila yung mga